Good morning po sa lahat mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update ngayong araw. Buti na lang medyo gumanda-ganda ang panahon. Ang atin pong i-update ngayong araw mga kabayan, ito po yung Laguna Lakeshore Project mga kabayan, na kung saan ito pong pondo nito ay galing pa po, no? Inuutang natin sa Asian Development Bank mga kabayan. So ang i-update natin ngayon dito sa portion ng Pansol sa may barangay Bukal, boundary ng Calamba, Laguna at mismong Pansol. So ngayon mga bayan, narito tayo sa mismong intersection ng papuntang Turbina at papuntang Pansol, at yung pakaliwa, yan na po yung papasok dyan sa mismong Laguna Lakeshore Project, no? At Barangay Bukal, San Jose, bypass road dito sa Calamba, na sinasabi na dito daw yung entrance mga bayan. So ito yung intersection natin, yung sa likuran natin, ito yung papasok. So yung diretso lang papuntang Pansol mga bayan. So ito yung solusyon, bypass road, itong Laguna Lakeshore Project. Once na ito yung makumpleto, asahan natin yung Pansol mga bayan. Alam naman natin, pag dyan, talagang bumper to bumper yung traffic dyan mga kabayan. Abutin ka ng ilang oras dyan. So ito yung way, no? Ito rin po yung Bukal San Jose bypass road dito sa Calamba, Laguna. Ito yung kaabang rin. At ito rin pong sinasabi na dito po ikukonekta itong exit sa mismong Calamba at dito sa may Pansol mga bayan. Dahil dito sa portion na ito ay matraffic. At ito na rin po yung shortcut paakyat ng papuntang Santo Tomas, Batangas, papuntang Turbina. So itong way natin papunta doon sa project. So tanong tayo ni tatay. Yan na ba yung ginagawang Laguna Lakeshore Project? Yung? Hindi pala yan sa Laguna Lakeshore Project. Yung yung parang expressway gagawin dyan. Hindi pala natuloy. Bakit may nilagay dyan signage? Ay, wala eh. Alam mo man ngayon ang gobyerno, wala namang practice ang ganun matino. Tama. Ayun eh, windmill yun. Tatawid ka sa kapatid. Sa windmill pala yan. Oo. Tatawid doon sa isla, sa may ano ba yun? Pilya dyan. Pililya. Putik na yan. Bakit may nakalagay doon na signage na Laguna Lakeshore? Ito nga eh, buo nga ito eh. Dati nakalagyan na papunta ito eh. Opo. Pero cut pa yan doon. Hinto pa doon. Hindi pa diretso yan. Ay, wala palang gusto. Salamat tay. So ito po mga kabayan, yung full details nitong project, nitong Laguna Lakeshore Project, no? Paikot po rito sa mismong buong Laguna, pati doon sa Tanay, sa may Rizal mga bayan, at sa buong Laguna mga bayan, no? Paikot rito sa Laguna Lakeshore hanggang doon na rin po sa mismong C6 mga bayan. So doon sa C6 may mga video na rin tayo doon, may mga update. Kaso akala natin yung tinambakan ng lupa roon ay yun na yung Laguna Lakeshore Project. Hindi pala, ay reclamation ang ginawa roon. So ito na po yung way, no? Papasok dyan sa tinatambakan dyan sa dulo. So ngayon maghanap tayo ng matanungan. So dyan sa unahan, ito si Kuya. Tatanungin natin ito si Kuya. Yung project na yan kuya, sa Laguna Lakeshore Project na ba yan? Yan, ito. Itong Laguna Lake. kailan niya nag-start kuya? Matagal na? January. January pa. So nagtambak na ng lupa dyan kuya? No, dito sa kabila. Kabila. Tanong kayo dito sa gwardiya para makausap niyo. Sige, salamat po. Tay, pwede magtanong po? Yan na ba yung ginagawang Laguna Lakeshore Project? Ito. Ito na pala yun.
dalawa kasi yan, meron doon. Mayroon. Materials nila doon niya, dinadala sa kabilang. Saan yung iba naghukay? Papuntang Los Hindi, Baños. yung nag-uumpit dyan, doon may nag-uukay doon, papunta rito. Doon sa may ano, Doon pa, sa kabila, sa may halang. sa may halang. Papunta rin eh. Ang kasada nila papunta dito. Ah, Doon, okay. Papunta naman doon, meron na, para magsasulbog sila. Karugtong yan doon sa may Jose Rizal, ano doon, may bayan ng Kalamba. Oo, sa San Jose. San Jose. Karugtong pala ito. Oo, yung meron dyan. Pero nandun doon pa sila. Pero may gumagawa rin roon. Meron. So, ilang taon nagawa doon. Ito, nakukuhan pa lang sila. so ito na pala yung karugtong sa Laguna Lakeshore. Okay. Papuntang Bay, Papuntang sa ano na, sa may Rizal. Ikot. Oo. Okay, salamat tay. Sige. Thank you po. Ito po mga kabayan yung pinaka-forma nitong Laguna Lakeshore Project mga bayan. So magkakaroon din po siya ng trumpet design, no? Paikot mga bayan. So ito po yung mapa. Itong kulay pula yan na po yung phase 1, yung blue phase 2 at phase 3 yung dilaw. At yung pang-apat yung doon sa light green. So maya-maya mga bayan, ipakita ko po sa inyo yung pinaka-drone shot natin. So ganito po yung pormahan niya, no? Once na ito'y mag-start na talaga ang full blast na ang construction nitong Laguna Lakeshore Project. Matagal na po itong inutang ng gobyerno, no? Sa current administration ngayon. Pero wala pa tayong makitang doon sa may Bikutan ay lower Bikutan mismo, yun na daw yun. Kaso, nahinto ang pagtambak ng lupa roon noong 2024 pa yun mga bayan. O first quarter ng 2025, nahinto yun doon. So, ito na po yung mismong sinabi ni tatay kaganina, yung una nating napagtanungan. Yung malalaking tubo na yan, papunta daw yan sa windmill daw di umano yan mga bayan na gagawin. Yung nilagyan natin ng araw, yan na po yung papuntang Barangay Halang hanggang San Jose mga kabayan, Calamba, Laguna. So posible mga bayan, yung may mga crane dyan, posible yan na yung Laguna Lakeshore, no? So, maglalagay sila ng balitulay dyan or mga poste palibot nitong Laguna de Bay. Sana nga lang. So, ayan po yung may mga poste dyan sa baba natin. Hindi pa tayo 100% na bayan na ito na talaga yung construction sa Laguna Lakeshore Project mga bayan. Bagamat mayroong tarpaulin dyan sa baba, hindi pa tayo sigurado dahil sa unang napagtanungan natin, ito daw yung windmill na gagawin roon sa Pililla, Laguna. Hindi pa tayo sure, no? Kaya abangan po natin at balik-balikan natin itong project na ito. Dahil itong Laguna Lakeshore Project mga bayan ay ang pundo nito ay galing po sa Asian Development Bank. Inutang po ito, no? Ayan po yung tarpaulin, no, mga kabayan. Masisilayan po natin yung barge na yun mga bayan na napakalaki
ay may mga sakay ng mga dambuhal ng tubo. So, posible din po na yan po yung ginagamit nila sa mga heavy equipment sa pag-transport, no? Kung saang area sa Laguna Lakeshore Project yung gagawin. Kaya mayroon silang barge na ganyan kalapad, mga bayan. So, mahisilayan po natin dito, oh. Ibaling natin yung ating kamera sa pakaliwa. Yung ating kamera sa ngayon, mga bayan, kung ibaling natin sa pakaliwa, yan na po yung papunta roon sa mismong Barangay Halang. Barangay Halang to San Jose, Calamba City proper na po yan. So ito na po yung sinabi kanina, no? Ito na po yung tambak rito sa napakalapad. Ayan, oh, sa baba natin, mga bayan. Dati kasi, mga bayan, itong Bukal at San Jose, Calamba Bypass Road ay matagal na pong project iyan na kung saan ay hindi na tinuloy, no? Hindi natin sure kung hindi na pinunduhan or pinahinto ng current administrasyon at sa ngayon ay ngayon lang tinuloy. So ito po yun, yung tambak rito sa ating harapan, papunta, tumbok na po yan doon sa dulo, mga bayan. Papunta doon sa mismong i-zoom natin, no? Pakanan konti. Maiwasan yung maraming bahay dyan. Yan yung tumbok dito sa gawing right side. So, yung pilapil dyan sa unahan na may tubig, matatamaan yan. Dahil iiwasan nila yung kabahayan doon. So, dito po yan, mga bayan, no? Sa pa-right side po. So, nasa 120 meters na tayo ang lipad. So, ayan na po, sa gawing right side, oh. May nagtambak doon. Ayan na po. Yan. Tatawid rito sa may pilapil dyan na may tubig. Ayan na po. Yung sa dulo, yung kalsada na sementado na, yan na po yung San Jose, Calamba. So, matagal na po tapos yan dyan, mga bayan. Actually, paghapon dyan, maraming nagtitinda dyan, jogging. Dahil yung dulo niyan, subdivision, and then San Jose na, yun na po yung bahay ni Gat Jose Rizal. Yung proper ng Calamba City, Laguna. So, ito na po yung tambak dyan. So, noong nagpalit ng bagong administrasyon, baga nahinto siya, no? Ayan. Ayan po. Yung ngayon lang siguro nag-resume po. At hindi po tayo sigurado kung dyan ba dudugtong yung Laguna Lakeshore Project. Kasi itong Bukal, San Jose Bypass Road ng Calamba ay posibleng bukod yan. Iba yung project na yan sa Laguna Lakeshore Project. Kumbaga baka idugtong laang. Dahil doon sa mismong Barangay San Cristobal, Calamba City, mga bayan, magkakaroon di umano roon. Nasa mapa na doon tutumbok yung exit sa Laguna Lakeshore Project. So, ibig sabihin, itong project na nasa ating harapan ngayon, kumbaga pinunduhan uli itong Bukal, San Jose Bypass Road sa Calamba City. Dahil yan po yung sagot din po sa dekadang traffic na rin po rito sa syudad ng Calamba City, mga bayan. Kaya ito, sa baba natin, sa laki ng tambak nito, mga bayan, ayan po yung bako, nag-iisa laang. So parang nakakalito, mga bayan, no? So itong ginawa sa ating baba, oh, posibleng ano yan, no? Posibleng warehouse dyan ang gagawin. At itong may parang basketball court sa baba natin, may mga poste, parang gym yan eh. At yung mga bahay dyan, yung kulay blue na yan, parang yan po yung tirahan ng mga nagtrabaho dyan. Kung yan na po ba kaya ang Laguna Lakeshore Project? Please comment po sa mga engineer sa nagtrabaho dyan, no? Kung yan na po ba. Dahil
ang kinuha pala nilang contractor dito sa area na to mga bayan ay Chinese. So project po ito ng administrasyon ngayon, no? Yung Laguna Lakeshore Project. Inutang nila doon sa Asian Development Bank. At ibalik natin ang ating camera. So, yung kalsada na yun sa baba, so posible rin po magkakaroon ng exit entrance dito, papasok sa Laguna Lakeshore Project. Kung yan man ay yung ginagawa riyan ay yan na po yun. At itong kaharap sa ating camera ngayon mga bayan, kung saan tayo galing kaganina, yung nakamotor tayo, papasok rito sa ginagawang Laguna Lakeshore or Bukal, San Jose Bypass Road sa Calamba. Dahil yung straight na kalsada na yan mga bayan, paakyat sa taas, ang pinakadulo niyan mga bayan, yun na po yung Santo Tomas, asa may turbina. Yung turbina yan mga bayan ay isa ko pa yan sa Calamba. Calamba pa rin. Sa Maharlika Highway na. Yun, yung may McDonald dyan, paakyat. Diretsuhin mo yan mga bayan. Ang tagos mo niyan, turbina. Inyo sa may Ayala Greenfield. At saka yan po yung access road na hindi ka na dadaan sa Calamba proper, no? Dahil kung dadaan ka ba doon sa mismong Calamba ay napaka-traffic. So yan po yung access road kung ikaw ay papuntang SLEX. Dahil pagdating doon sa Turbina, ayan, malapit na rin po yung SLEX mga bayan. At dito rin po sa SM area ng Calamba or City Hall kadadaan, mayroon din naman po. So ayan po. Kaya abang-abangan po ninyo mga bayan ay balik-balikan natin kung ano po yung improvement. Kung may makita tayong mahaba ng tambak papunta doon sa area ng Pansol, Los Baños, automatic yan na po yung Laguna Lakeshore. Sa ngayon kasi po mga bayan, may nasilayan tayong barge na may mga dambuhalang tubo na nakasakay doon sa barge. So, posible yung barge na yun po yung gamitin pag-transport sa mga equipment kung saan man sila maghukay na parte rito sa area ng Laguna. Ayan po, may dyan posible yung dyan po sila gumagawa ng concrete cement. Ayan po, sa unahan mga bayan. So, inuuna muna nila yung mismong para mabilis lang po, no, ang trabaho nila. Diyan na rin po sila mag-ano ng semento. So, yung kulay blue na yan, ang mga building, posible dyan po yung tirahan ng mga nagtrabaho dyan. Kung yan man ang Laguna Lakeshore Project. Dahil sabi nga po ni tatay kaganina, yan pong nagtrabaho dyan ay sa ano daw yan? Sa ano ng windmill doon sa isla. May isla kasi dyan sa gitna ng Laguna de Bay mga bayan, may isla dyan. So, lalagyan di umano ng windmill. So, posible rin po, no? Yung barge dyan na nag-iisa na may dambuhalang tubo dyan na nakalasakay. Kaya, bago ang lahat makabayan, paki-like, paki-share, follow, at subscribe po. Yung bypass road sa Bukal, San Jose, Calamba bypass road ay tuloy-tuloy na rin po yung pagtambak. Ang problema lang ay ilang heavy equipment lang, mga 2 or 3 lang yata ang nagtatambak. So, paano kaya mapabilis ang trabaho dyan? Sana maaksyonan ng gobyerno kung sino mang matitino o kung may matino man kaya. Sana may matino, no? At yan po mga bayan, no? Yung tambak. At yung dulo na yan, no? Yan po yung sa kabilang side mga bayan na kung saan mayroong ano dyan, mayroong tulay dyan na ano lang, napakaiksi. So yun po yung hahabulin nila, yung tulay doon sa may Barangay Halang, papunta rito sa baba natin. Yung malapad na tambak. Malapad po kasi na bypass road yan mga bayan.
may pedestrian lane, may bike lane. Titingnan natin sa ating drone mga bayan doon sa mismong lake ay wala tayo makita mga heavy equipment na naghuhukay dyan. Wala. So yan lang po muna mga bayan yung ating update rito sa Laguna Lakeshore Project. Podcast Studio hindi sikat pero nag-abot ng balitang tapat. Maraming salamat!